Kanya-kanya ng diskarte ang ilang namamasada upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa muling pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Pero ang diskarteng ito hindi raw sasapat para maibsan ang hirap ng mga consumer. Ang panawagan ng ilang transport group sa gobyerno, alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. 15 taon nang ikinabubuhay ni Oliver ang pamamasada upang may panustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Mas maganda sana kung baba na dapat ng diesel, ibalik sa mga 40 lang siguro mahigit. Okay na sa amin yun. Kaysa ganito na 60, nako. Kami mahirapan eh. Kaya nitong nagtaas presyo ang produktong petrolyo kaninang umaga, nakikinita na niya ang pagnipis ng kanyang 750 pisong arawang kita, lalo't limitado lamang sa pamamasada ang trabahong kaya niya. Tsaga-tsaga lang talaga. Pinagtsagaan lang muna namin itong trabaho ito. Wala lang kami ibang pagkakitaan eh. Ito lang talaga, pagmamaliw. Paliwanag ng Department of Energy, ang taas presyo ay bunsod ng patuloy na umiiral na oil supplies cut ng mga bansang kasapi sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Si Russia nga po, tinigil niya na yung shipment niya sa mga foreign markets niya. Siguro mga around 300,000 barrels ang per day ang kanya tinigil. At Saudi po, yung committed na yan na 1 million barrels per day. Pero ayon sa ilang transport groups, palusot lang raw ito ng gobyerno. Paulit-ulit nilang hiling, repasuhin na ang oil deregulation law na nagdidikta sa presyuhan ng krudo sa bansa. Lumalabas kasi na nahubaran ang kapangyarihan ng gobyerno, ang DOE na makialam dito sa nangyayaring pagtaas ng diesel. Kaya sana makita ito ng ating mga mambabatas. Sa ngayon, dahil walang magawa sa mahal na presyo ng krudo, ang ilang pamamasada ang puhunan, pinili na lang munang dumiskarte. Kung ano yung kayang i-budget sa isang araw, i-budgetin talaga. Pag yung may konting tira, itabi para pag may emergency, ay dudukutin ka. Sa lagay naman ni Mark, hinahati niya ang kanyang oras bilang motorcycle taxi driver sa umaga at ang pagpasok bilang scholar ng TESDA sa gabi. Nag-aaral siya ng welding para magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Ang kagustuhan na umahon, umasenso, umangat. Kasi ngayon, hindi man po kasi sa welding, lalo na po sa locally, tsaka through abroad. May balak po rin kasi kung mag-abroad. Ito na ang ikasyam na sunod na linggo na nagpatupad ng taas presyo sa produktong petrolyo. Inaasahan ng DOE na tataas pa itong muli dahil sa umiiral na oil supplies cut sa OPEC. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.